Magandang araw sa inyong lahat. Ako si John at nais kong ibahagi sa inyo ang isang kwento na hindi ko malilimutan. Ang kwentong ito ay nagsimula sa isang pagkakataon na hindi ko inaasahan. Isang kwento ng isang lalaking hindi pa handang magbukas ng puso, pero nakatagpo ng isang babae na nagbigay ng bagong kahulugan sa bawat paghinga ko. Minsan sa buhay, may mga bagay na hindi natin kontrolado, mga sandali na lumilitaw ang isang tao, at ang lahat ay nagbabago. Sa buhay ko, hindi ko akalain na ang mga simpleng tingin, ang mga hindi inaasahang pagpupuyat, ay magiging simula ng isang bagong yugto ng aking buhay. Nasa kalagitnaan ako ng aking buhay pulis, at ang lahat ay tila isang rutinong hindi na kailanman magbabago. Pero nang dumating si Joanna, lahat ng iyon ay nagbago. Una ko siyang nakita sa isang gabi na puno ng ulan. Ang kanyang katawan ay naglalakad sa ilalim ng kalangitan, ang buhok niyang basa, ngunit may kakaibang lakas sa kanyang mga mata. Hindi ko siya kilala, pero sa bawat hakbang na tinahak niya, parang naramdaman ko na siya ang hinahanap ko. Hindi ko alam kung anong meron siya. Pero may isang bagay sa kanya na nagbigay sa akin ng pakiramdam ng kaguluhan at paghahangad. Mahalaga ang mga pagtingin, di ba? Sa bawat sulyap na ibinibigay ng mga mata, may lihim na pagnanasa na hindi kayang ipaliwanag ng salita. Iyon ang naramdaman ko nang makita ko siya. Ang init ng kanyang katawan kahit na ang ulan ay tila walang katapusan. Ang kanyang mata ay parang nagniningning sa dilim. At tuwing tinitigan ko siya, may isang bagay na nag-uudyok sa akin na lumapit, na malaman kung sino siya, kung anong laman ng kanyang puso. Ngunit sa bawat paglapit ko, naramdaman ko na siya ay tila may pader na itinayo, isang pader na mahirap pasukin. Sa bawat salita na ipinapahayag niya, may kalakip na init, ngunit may kalungkutan na hindi kayang itago. Sabi ko sa sarili ko, hindi ako pwedeng mawalan ng ganitong pagkakataon. Kailangan ko siyang makilala ng mas mabuti. Nang isang gabi ay magkasama kami. Magkausap lang, hindi ko na kayang pigilin ang sarili ko. Ang katawan ko ay nagsimula ng mag-init mula sa bawat salitang lumabas sa kanyang mga labi. Iba siya. Hindi siya tulad ng mga babae na nakatagpo ko sa mga nakaraan ko. Ang bawat galak na nararamdaman ko sa kanya ay hindi lang pisikal, kundi pati na rin emosyonal. Ang katawan ko ay parang may sariling buhay. At ang bawat sapantaha na naramdaman ko ay nagiging mas malalim at mas matindi. Ang kanyang mga kamay ay dumampi sa aking balikat at hindi ko kayang iwaksi ang init na bumangon mula dito. Napansin ko ang kanyang mga mata at ang mga titig na iyon ay nagsasabing may nais siyang ibigay, ngunit may mga bagay siyang iniwasan. Ang alon ng mga emosyon ay tila dumarating at umaabot sa ibabaw ng aking puso. Hindi ko alam kung anong gusto ko, kung anong kailangan ko mula sa kanya. Pero ang alam ko lang ay ayaw kong mawala ang momentong ito. Ang bawat segundo ay tila isang pambihirang pagkakataon na hindi ko nais na matapos. Habang patuloy ang aming pag-uusap, ang katawan ko ay hindi na kayang magtago ng init. Ang bawat paglapit ko sa kanya ay may kasamang hindi maipaliwanag na pagnanasa. Ang bawat sulyap ng kanyang mata ay nagsasabi ng higit pa sa kanyang mga salita. Hindi ko na alam kung anong mangyayari, kung saan kami dadalhin ng gabing ito. Ang gusto ko lang ay mas lalo siyang makilala, mas lalo siyang maramdaman, at marahil, siya rin ako. Hanggang sa mga sandaling iyon, hindi ko pa alam kung anong mangyayari. Pero isang bagay ang tiyak. Si Joanna ang nagbigay sa akin ng isang pakiramdam na wala pa akong naramdaman noon. At mula sa gabing iyon,
ang buhay ko ay hindi na magiging tulad ng dati. Hindi ko na alam kung anong nangyari sa akin nung mga sumunod na araw. Ang init ng katawan ko ay patuloy na bumabalot sa isip ko at ang mga pagnanasa ko kay Joanna ay hindi ko na kayang pigilin. Tuwing naiisip ko siya, parang ang mundo ko ay nagiging maliit na lang. Wala nang ibang laman, kundi ang mga mata niyang puno ng misteryo at mga labi niyang tila humihiling ng higit pa. Hindi ko alam kung paano kami nakarating sa puntong iyon. Isang gabing puno ng mga salitang mahirap ipaliwanag. Ang mga oras na magkasama kami ay tila mabilis na dumaan. Pero ang mga tingin at ang mga sensasyon na naramdaman ko ay tumagal. Hindi ko matanggal sa isip ko kung paano ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang dumampi sa aking dibdib. At kung paano ako hindi nakaligtas sa init ng katawan niyang tila lumalapit sa akin ng unti-unti. Minsan, ang mga salita ay hindi sapat para ipaliwanag ang nararamdaman ko. Hindi ko kayang sabihing mahal ko siya. O kaya'y ang lahat ng mga emosyon na bumabalot sa aking katawan. Pero sa bawat haplos, sa bawat titig, sa bawat sandaling magkasama kami, hindi ko na kayang pigilin ang sarili ko. Ang aking katawan ay may sariling buhay. At tila tadhana na ang nagdidikta kung anong nararamdaman ko. May mga gabing magkasama kami at ang bawat sandali ay puno ng tensyon. Ang bawat galaw niya ay nagiging senyales ng kung anong pwedeng mangyari. Ang kanyang mga labi ay nagiging malapit sa aking pisngi at ang hangin sa paligid namin ay tila humihinga ng mabigat. Hindi ko alam kung anong ginagawa ko. Nagiging sunod-sunuran na lang ako sa mga galaw niyang tila may kabuntot na lihim. Ngunit hindi ko rin kayang pigilan ang sarili ko. Tuwing natutukso siya sa mga sulyap ng kanyang mga mata, nararamdaman ko na ang puso ko ay parang gustong lumabas mula sa dibdib ko. Ang bawat pagkakalapit namin ay tila nagiging isang bagong mundo. Ang katawan ko ay kumikilos ng walang kontrol at ang mga kamay ko ay gumagapang patungo sa kanya. Isang hakbang, isang kilig, isang pagnanasa. Sa bawat galaw ko, nararamdaman ko ang pag-iinit sa pagitan namin. Hindi ko rin maipaliwanag kung bakit ako ganito. Parang ang bawat hininga ko ay nakatali sa kanya. At ang bawat segundo ng aming pag-uusap ay nagpapalakas sa mga nararamdaman ko. Hindi ko siya tinatanong kung anong nararamdaman niya, pero sa mga galak at lungkot na nakikita ko sa kanyang mata, pakiramdam ko ay pareho kami. Ang bawat patagilid na tingin ay nagsasabi ng higit pa sa mga salitang hindi kayang ipahayag. Sa isang punto, hindi ko na kayang pigilin ang sarili ko. Pinikit ko ang mga mata ko at dahan-dahan akong lumapit. Ang mga labi ko ay dumampi sa kanyang leeg. At naramdaman ko ang init ng kanyang balat na bumangon mula sa kanyang katawan. Tumigil ang oras at naramdaman ko na ang bawat bahagi ng aking katawan ay tumaas ang temperatura. Wala nang ibang iniisip kundi ang init na hatid niya at ang bawat pagnanasa na nararamdaman ko sa bawat pagdampi ng aking mga labi sa kanyang balat. Nang maramdaman ko ang kanyang mga kamay na dumampi sa aking balikat, parang ang mundo ko ay naglaho. Hindi ko na kayang magtago pa ng mga nararamdaman ko. Hinayaan ko na lang ang mga sensasyon na magtaglay ng init sa aking katawan at hindi ko na iniwasan ng gabing iyon. Ang bawat minuto ay nagiging isang paghahanap ng kasiyahan at sa bawat oras na kami magkasama. Parang kami na lang ang naroroon sa ilalim ng mga bituin. Ang mga araw na sumunod ay tila nahulog na lang sa isang masalimuot na mundo ng init. Hindi ko kayang magtago pa. At sa bawat sandali na magkasama kami, ang damdamin ko ay mas tumitindi. Ang mga mata ko ay hindi na kayang magtago ng lihim. Sa bawat haplos at bawat galak, ang init ay naging gabay ko. At sa isang magkasunod na pagsiko ng aming mga katawan, hindi ko alam kung anong mangyayari. Isang bagay lang ang tiyak ko. Hindi ko na kayang alisin si
Hindi ko na kayang pigilin ang sarili ko. Ang mga araw na lumipas mula nung unang beses kaming nagtagpo ay tila naging mga piraso ng isang mahirap ipaliwanag na kwento. Ang mga oras na magkasama kami, mga sulyap, mga galak, at bawat galak ng katawan namin ay hindi ko na kayang ipaliwanag. Ang init na nararamdaman ko tuwing magkasama kami ay tila lumalago, nagsisilbing apoy na hindi ko alam kung paano patitinag. Tuwing magkasama kami, may mga pagkakataong hindi ko na alam kung paano ko siya dapat tignan. Ang mga mata niyang malalim, na tila may lihim na nais iparating. Ang mga labi niyang laging nag-aanyaya ng higit pa. Hindi ko na kayang magsinungaling sa sarili ko. Hindi ko na kayang pigilin ang sarili ko sa bawat hininga at bawat galak na nararamdaman ko sa kanya. Nasa isang tagpo kami, sa isang gabing hindi ko rin matandaan ang eksaktong oras. Magkasama kaming nakaupo sa isang sulok ng kwarto. Ang mga mata ko ay nakatingin sa kanya ng may kakaibang pagkasabik. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab din at ang mga katawan namin ay tila naglalapit ng kusa. Wala kaming binanggit na salita, pero ang katahimikan ay tila nagsasabi ng lahat. Sa bawat minutong magkasama kami, ang presensya niya ay nararamdaman ko sa bawat bahagi ng katawan ko. Nang magtagpo ang aming mga kamay, isang kuryenteng dumaloy sa aking katawan. Ang mga palad ko ay humaplos sa kanyang balat at nang magtama ang aming mga tingin, naramdaman ko ang isang matinding tensyon. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Ang init na tumataas mula sa aking katawan ay hindi ko na kayang kontrolin. Ang mga galak ko ay unti-unting naging mas malalim at ang mga nararamdaman ko ay nagiging mas mainit, mas matindi. Hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko sa kanya. Ang bawat galaw ko ay tila isang hakbang patungo sa hindi ko alam na destinasyon. Ang mga labi ko ay napalapit sa kanya at sa isang saglit, naramdaman ko ang init ng kanyang mga labi na dumampi sa aking leeg. Hindi ko na kayang ilarawan ang saya na naramdaman ko, na para bang ang bawat bahagi ng katawan ko ay nagliwanag sa init ng aming mga katawan. Ang mga sensasyon na naramdaman ko sa bawat sandali ay mas tumindi at hindi ko na kayang itago ang aking nararamdaman. Ang katawan ko ay kumikilos ng kusa at ang mga kamay ko ay dahan-dahang naghahanap ng paraan upang magtagpo kami ng mas malalim. Hindi ko na kayang magtago pa ng anuman. Sa bawat sulyap, sa bawat pagdampi ng mga labi, at sa bawat galak ng katawan namin, alam ko na kami ay magkasama sa isang mundo na wala nang ibang naghahari kundi kami. Ang kanyang mga labi ay patuloy na dumampi sa aking katawan at sa bawat galak ng aming mga katawan, naramdaman ko ang aking puso na tumitibok ng mas mabilis. Nasa isang silid kami, ang mga kurtina ay bahagyang gumagalaw sa hangin at ang bawat galaw ng aming katawan ay nagsisilbing isang tahimik na awit. Hindi ko kayang magtago pa ng anumang lihim. Ang mga kamay ko ay nagsimula ng maglakbay sa kanyang katawan at ang mga sensasyon na dulot ng bawat haplos ay nagpasiko ng apoy sa aking katawan. Para kaming nawawala sa lahat ng ito. Nasa isang mundo kami kung saan ang bawat pagnanasa ay tila sinusunod ng oras. Hindi ko na kayang magsinungaling pa sa sarili ko. Ang mga nararamdaman ko ay hindi na maaaring pigilan. Ang aming katawan ay tila nagsasabi ng lahat ng mga saloobin, ng mga emosyon na hindi kayang ipaliwanag ng mga salita. Hindi na ako natatakot at sa bawat galak na nararamdaman ko sa kanya, ang init ng aming mga katawan ay naging gabay sa amin. Nararamdaman ko ang kanyang hininga na tumama sa aking balat at ang mga sensasyon ay tila bumabalot sa buong katawan ko. Wala nang ibang iniisip kundi siya at ang mga pagnanasa na pumapalibot sa amin. Ang bawat galak, ang bawat sandali ay nagsisilbing isang pagbabalik loob ng mga katawan namin na magkasama.
mas malapit, at mas puno ng kasiyahan. Ang bawat pagdampi ng aming katawan ay tila naglalabas ng mga bagong nararamdaman. Mga init na hindi kayang pigilin. Ang bawat minuto na magkasama kami ay tumataas ang tensyon. At sa bawat sandali, nararamdaman ko ang isang hindi kayang ipaliwanag na ugnayan sa pagitan namin. Hindi ko na kayang itanggi. Ang mga nararamdaman ko ay mas malalim, at ang bawat sandali kami ay magkasama ay nagsisilbing isang bukas na pinto na hindi ko kayang ipagkait. Ang mga araw na dumaan ay nagiging mas mahirap ipaliwanag. Hindi ko alam kung paano ko siya tinitingnan ngayon. Ang mga sulyap, ang mga halakhak, ang mga simpleng pagdampi ng katawan namin, lahat ng ito ay parang naging isang laro na hindi ko kayang talunin. May mga pagkakataon na gusto ko nang sumuko. Pero sa tuwing nararamdaman ko siya malapit sa akin, ang init na mula sa kanyang katawan ay tila may kuryenteng dumadaloy sa aking mga ugat. Hindi ko kayang ipaliwanag kung anong nangyayari sa akin tuwing magkasama kami. Ang mga mata ko, ang mga kamay ko, ang aking katawan, lahat ng ito ay nagiging isang bahagi ng isang kwento na hindi ko kayang ilarawan ng buo. Hindi ko kayang pigilin ang sarili ko. Ang presensya niya, ang kanyang hininga, ang init ng kanyang mga labi. Lahat ng ito ay nagiging dahilan kung bakit ang bawat galak ko ay mas tumitindi. Sa isang pagkakataon, magkasama kami sa isang tahimik. Nasulok ang ilaw ay malabo, at ang bawat sandali ay tila tumagal ng walang hanggan. Ang aming mga mata ay nagtagpo, at ang mga sulyap na iyon ay tila nag-uusap na walang salita. Hindi na ako natatakot sa kung anong mangyayari. Ang mga kamay ko ay nagsimula ng maglakbay sa kanyang katawan, at sa bawat pagdampi ng aking mga daliri sa kanyang balat, naramdaman ko ang isang init na hindi ko kayang ilarawan. Ang bawat galak ko ay tila umaabot sa langit, at ang bawat sensasyon na dumadaloy sa akin ay nagiging mas matindi. Nang magtama ang aming mga labi, naramdaman ko ang kuryenteng dumaloy sa aking buong katawan. Ang mga halik namin ay malalim, puno ng pagsabog ng mga damdamin na hindi ko kayang ipaliwanag. Sa bawat sandali ng aming pagtama, naramdaman ko na ang mga katawan namin ay magkasama sa isang sayaw na hindi na kayang itigil. Ang mga kamay ko ay patuloy na dumadampi sa kanyang katawan. Ang bawat haplos ay tila nagiging isang pangako na hindi ko kayang bawiin. Ang init ng aming katawan ay naging isang apoy na sumik, at sa bawat galak ng aming mga katawan, naramdaman ko ang isang koneksyon na hindi ko kayang ipaliwanag. Hindi ko alam kung paano magpapatuloy, ngunit ang bawat sandali na magkasama kami ay tila nagsisilbing isang pagkakataon para matutunan ang mas malalim na bahagi ng aming ugnayan. Ang mga hininga namin ay sabay, at ang mga katawan namin ay nagsasanib sa isang daloy na hindi kayang ipaliwanag. Nang magtagpo ang aming mga katawan, naramdaman ko ang init na tila umaabot sa bawat himaymay ng aking balat. Ang bawat galak na dulot ng aming mga katawan ay hindi ko kayang ilarawan. Ang tanging alam ko lang ay mas lalo akong nababighani sa kanya. Ang mga kamay ko ay gumagapang sa kanyang katawan, at sa bawat galak ng aming mga puso, naramdaman ko ang isang pagkakaugnay na mas matindi kaysa sa anumang salita. Hindi ko kayang itago ang nararamdaman ko. Hindi ko kayang magpanggap na wala akong nararamdaman sa tuwing magkasama kami. Ang mga halik na iyon ay nagiging isang tadhana na tinatahak namin. Isang landas na puno ng mga hindi masabi-sabing damdamin. Sa bawat sandali, ang init ng katawan namin ay tila nagsasabi ng lahat ng nararamdaman ko. Ang mga mata ko ay hindi matanggal mula sa kanya. At ang mga kamay ko ay patuloy na nagsasabi ng mga salitang hindi ko kayang iparating gamit ang bibig. Hindi ko na kayang itago pa ang lahat ng ito. Ang bawat sandali na magkasama kami
ay nagsisilbing isang pagtuklas ng mas malalim na emosyon. Ang mga bagay na hindi kayang ipaliwanag, ngunit nararamdaman. Sa bawat pagnanasa, sa bawat galak, natutunan ko na hindi ko kayang pigilin ang aking sarili at sa bawat sandali, mas lalapit kami sa isa't isa sa isang mundo na puno ng init at sensasyon. Ang tanging alam ko lang ay wala nang ibang mahalaga kundi ang nararamdaman. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin, pero ang bawat sandali na magkasama kami ay may kakaibang sigla. Hindi na ako natatakot sa kung ano ang maaaring mangyari sa pagitan namin. Naramdaman ko na, unti-unti, nagsisimula kaming magkaroon ng isang hindi maipaliwanag na koneksyon. Hindi ito ang klase ng relasyon na inaasahan ko. Bawat galak ko, bawat tanong, lahat ng mga ito ay nagiging mas malinaw tuwing magkasama kami. Isang gabi, habang tahimik kaming nag-uusap, ang mga mata ko ay hindi maiwasang mapako sa kanya. Habang tinitingnan ko siya, tila may isang hindi maipaliwanag na damdamin na nag-uumpisa sa aking dibdib. Isang kagustuhan na hindi ko kayang ipaliwanag. Bawat sulyap, bawat galak ng aming pag-uusap, ay tila nagsasabi ng mas malalim na nararamdaman ko. Ang mga kamay ko ay hindi ko rin kayang pigilin, at ang simpleng haplos sa kanyang balat ay nagbigay ng isang kilig na hindi ko kayang kontrolin. Bakit kaya ganito? Tanong ko sa aking sarili, habang ang mga mata ko ay patuloy na nakatuon sa kanya. Alam kong mayroong hindi pagkakaintindihan sa pagitan namin. At gayon pa man, pakiramdam ko ay nagiging mas malalim ang aming ugnayan. Hindi ko na kayang ipaliwanag kung bakit tila may isang magnetong humihila sa amin, palapit sa isa't isa. Sa bawat sulyap at pagdampi ng katawan namin, nagiging mas matindi ang tensyon sa pagitan namin. Ang mga halakhak, ang mga tanong, at ang bawat salita ay nagiging daan upang mas lalo pa naming tuklasin ang isa't isa. Hindi ko kayang itanggi, sa bawat sandali ng aming pagkikita, ang mga nararamdaman ko ay tila nagsisimulang magbago. May mga pagkakataon na hindi ko na kayang itigil ang aking sariling nararamdaman. Ang init na dulot ng kanyang presensya ay hindi ko kayang gawing simpleng pakiramdam lang. Sa mga titig at mga galak na aming ipinapakita, ramdam ko ang lumalalim na koneksyon na hindi ko kayang ipaliwanag. Hindi ko alam kung anong magiging kinabukasan ng lahat ng ito. Ngunit ang tanging sigurado ako ay ang mga damdaming ito na patuloy na namamayani sa aking puso. Ang mga gabing puno ng mga tanong at pagnanasa ay hindi na rin matitinag. Ang bawat titig namin ay tila may kahulugan na higit pa sa nakikita. Nais ko siyang makilala ng higit pa. Nais kong malaman ang lahat tungkol sa kanya. Ang bawat bagay na magpapalalim sa aming ugnayan. Minsan, naiisip ko na baka ang mga sandaling ito ay isang pagkakataon na magsisimula kami ng isang bagong kabanata sa aming buhay. Ngunit may mga pagkakataon din na nagtatanong ako kung hanggang saan kami dadalhin ng mga damdamin ito. Ang mga halakhak namin ay nagiging tila mga tunog ng kasiyahan na hindi na matitinag. Ngunit ang mga mata ko ay hindi kayang magtago ng mga nararamdaman ko. Sa bawat titig, sa bawat pagdampi ng aming mga katawan, may isang hinagpis at kaligayahan na magkasabay na bumabalot sa aming puso. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng lahat ng ito, ngunit ang nararamdaman ko ay hindi kayang ipaliwanag. Habang patuloy kaming magkasama, ang mga simpleng sandali ay nagiging mas matindi. Ang mga halakhak, ang mga sulyap ng mga mata, at ang bawat malapit na galak ay tila nagsasabing, hindi ko kayang pigilin ang nararamdaman ko. Kung minsan, nagtataka ako kung ano na ang mangyayari sa aming dalawa, ngunit ang nararamdaman ko ay tila nagsasabing, sige lang, sundan mo lang ang iyong puso. Sa bawat sandali ng pagkakaroon namin ng koneksyon, hindi ko na kayang pigilin ang sarili ko. Ang mga halakhak namin ay naging isang pagsasanib ng aming mga puso.
at sa mga simpleng sandali ng aming buhay. Nagiging mas mali ang mga sumunod na araw ay puno ng hindi maipaliwanag na tensyon. Ang bawat pagtingin ko sa kanya, ang mga simpleng galak sa kanyang mga mata, ay nagiging dahilan upang magdahan-dahan akong magbago. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Parang ang bawat kilos ko ay naaapektuhan na ng mga nararamdaman ko. Lahat ng mga ito ay nagsisimula ng magtulungan at ako'y napapaamo sa mga maliliit na sandali ng kanyang presensya. Minsan, natatanaw ko siya mula sa malayo. Nakatingin siya sa akin at sa kabila ng layo, parang may connection kami na hindi ko kayang ipaliwanag. Lahat ng mga salitang hindi namin nasasabi ay nakapaloob sa bawat pagtingin. Sumasabog sa kanyang mga mata ang mga damdaming tila wala sa aming kontrol at ang mga ito ay nagsisimulang magsalita ng mga hindi kayang ipahayag sa pamamagitan ng mga salita. Napansin ko rin na sa mga pagkakataon na magkasama kami, ang aming mga galak ay nagiging mas malalim. May mga sandaling magkatabi kami at kahit hindi kami nag-uusap, ang katahimikan ay nagsasabi ng mas marami kaysa sa anumang mga salita. Sa mga simpleng galak, tila may isang init na bumabalot sa aming katawan. Ang bawat haplos, bawat sulyap, at ang bawat silip ng aming mga mata ay nagsisimulang magbigay ng kalituhan at kaguluhan sa loob ko. Hindi ko na kayang itanggi pa. Ang nararamdaman ko para sa kanya ay hindi lang basta isang pagkakaibigan. Nagiging mas matindi ito. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa aming dalawa, ngunit sa bawat magkasabay na hakbang namin, sa bawat titig, sa bawat haplos, nagiging mas malinaw sa akin na ang aming relasyon ay nagsisimula ng maging higit pa sa isang simpleng pagkakaibigan. Kahit na pilit kong tinatago, ang aking katawan ay nagsasalita na para sa akin. May mga pagkakataong ang init ng kanyang katawan ay para bang nagsasabi ng maraming bagay na hindi ko kayang itanggi. Tuwing magkasama kami, ramdam ko ang bawat kilig na nagmumula sa bawat sulyap at bawat galak sa aming mga mata. Ang bawat pagdampi ng kanyang kamay sa aking balat ay nagiging isang hindi matitinag na kaisipan sa aking isipan at sa bawat pagkakataon. Nagniningning ang aming mga damdamin. Sa mga gabing tahimik, naiisip ko kung hanggang saan kami dadalhin ng mga damdaming ito. Magkakaroon ba kami ng pagkakataon na maging mas maligaya? O magtutuloy-tuloy na lamang ang mga sandaling ito ng walang malinaw na patutunguhan? Ang mga tanong na ito ay nagpapakaba sa akin. Ngunit sa kabila ng lahat ng pag-aalinlangan, may mga sandali na natututo akong tanggapin ang aking nararamdaman. Ang mga simpleng tanong, ang mga tawa at kwentuhan, ay unti-unting nagiging pagkakataon upang mas lalapit kami sa isa't isa. Sa bawat paglingon ko sa kanya, nakikita ko ang isang taong may parehong nararamdaman. At mas lalo ko pang nararamdaman na kami ay nagiging higit pa sa magkaibigan. Ang mga gabing iyon ay nagsisilbing gabay sa amin upang mas makilala ang isa't isa at mas madama ang mga hindi nasasabi sa mga salita. Naguguluhan ako sa lahat ng nangyayari. Hindi ko alam kung anong landas ang tatahakin namin. Pero sa bawat pagkakataon na magkasama kami, ang puso ko ay patuloy na nagsasabing, sundin mo lang ang nararamdaman mo. At kahit na may mga tanong pa, nararamdaman ko na ang bawat sandali ay may dahilan. Hindi ko na kayang itago pa ang nararamdaman ko. Laging nandyan ang mga mata ko na lihim na sumusubok na magtaglay ng lahat ng hinanakit, saya, at lahat ng hindi nasasabi. Ang mga kilos, mga galak, at mga pagtawa ay naging mga tanda ng mas malalim na koneksyon sa aming pagitan. Kung may mga pagkakataon na kami ay nagtatagpo ng mata, ang mga iyon ay tila nagsisilbing mga palatandaan na may nararamdaman kaming dalawa na hindi kayang ipaliwanag. Hindi na lang kami magkaibigan.
May mga bagay na nagsusulputan sa amin na hindi na namin kayang kontrolin. Pagkakataon na nag-uusap kami ng matagal at sa kabila ng mga tanong na bumabalot sa aming isip, may mga pagkakataon na nanatiling tahimik ang lahat. Hindi ko kayang itago ang init na nararamdaman ko kapag magkasama kami. Kung ang katawan ko ay nagsasabi ng lihim, ang mga mata ko na lamang ang nagsisilbing gabay sa mga sandaling iyon. Walang sinabi, pero parang may mga salitang nag-uusap sa aming mga mata na hindi na namin kayang takasan. May mga pagkakataon na tinitingnan ko siya mula sa malayo at pakiramdam ko ay may isang matinding kuryente na dumadaloy sa bawat pagtingin namin sa isa't isa. Halos hindi ko kayang gumalaw sa ilalim ng ganong sitwasyon. Lahat ng iniisip ko ay para bang nauurong sa mga susunod na hakbang namin. Kung bakit nga ba ako nadarama ng ganito, parang ang mga simpleng sandali ay nagiging mas mabigat sa puso ko at mas matindi ang tanging nararamdaman ko. Hindi ko siya kayang pabayaan at sa kabila ng lahat ng iniisip ko, siya pa rin ang umaabot sa mga pangarap ko. Magkahalong takot at saya. Bawat sandali na magkasama kami ay tila may kasamang pagtutok sa lahat ng aspeto ng relasyon namin. Hindi ko alam kung anong magiging epekto ng mga nararamdaman ko, ngunit alam ko na hindi ko kayang mawalan siya. Sa bawat sulyap, bawat titig, bawat galak na binubuo namin, ramdam ko na ang aming mga katawan ay nagsisimula ng mag-ugnay sa isang mas malalim na level. Nagiging mas tapat kami sa isa't isa, ngunit hindi namin kayang ibukas ang lahat ng nararamdaman namin. Minsan, naiisip ko kung gaano kami kalakas kapag nagsasama kami at kung gaano kami kahina kapag magkahiwalay. Ang bawat oras na magkasama, kami ay nagsisilbing isang pagninilay at sa mga gabing tahimik, iniisip ko kung kaya naming magtagumpay sa mga pagsubok na dumarating. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa amin, ngunit alam ko na ang aming relasyon ay naging mas malalim at mas komplikado kaysa dati. Hindi ko alam kung paano pa ipaliwanag ang lahat ng ito. Pero nararamdaman ko na sa bawat araw, mas nagiging mas matindi ang aming koneksyon. Bawat araw na lumilipas, ang mga katanungan ay mas dumarami. Ngunit sa kabila ng lahat ng mga tanong, ang aming relasyon ay naging isang misteryo na higit pa sa mga salitang kayang ipaliwanag. Nais ko lamang na mapanatili ang mga sandaling ito, ang mga araw na puno ng hindi masabi-sabi. Ngunit ang lahat ng iyon ay mas pinapalaki ng ating mga damdamin. Ang bawat araw na magkasama kami ay nagbibigay ng bagong sigla. At sa kabila ng lahat ng takot, mas natututo akong tanggapin ang mga bagay na hindi kayang ipaliwanag. Sa mga sandaling iyon, natutunan kong yakapin ang mga nararamdaman ko at tanggapin na hindi ko kayang itago ang sarili ko sa kanya. Minsan, naiisip ko kung paano nga ba kami nakarating dito. Sa bawat hakbang, sa bawat sandali ng pagtahimik at pagkakatagpo ng mga mata, parang ang lahat ng ito ay tila bahagi na ng aming mga buhay. Ngunit may mga oras din na tinatanong ko ang sarili ko kung hanggang saan ang kaya naming dalhin. Sa kabila ng lahat ng mga karanasan, natutunan kong hindi lahat ng nararamdaman ay dapat ipilit. Pero may mga bagay na, kahit anong mangyari, hindi mo kayang kalimutan. Ang aming relasyon ay naging mas komplikado, mas malalim, at sa bawat araw, mas naging mahirap ayusin ang lahat ng iniisip ko. Alam ko na may mga bagay na hindi namin kayang ipaliwanag sa isa't isa. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may isang bagay na tiyak ako. Hindi ko kayang mawalan siya. Hindi ko kayang isuko ang mga sandaling magkasama kami, kahit na may mga pagkakataon na ang takot ay nagsisimula ng maglaho sa pagitan namin. Nagkaroon ako ng mga pagkakataon na nagtatanong sa sarili ko kung sapat na ba ang lahat ng ito, kung kaya ko bang panindigan ang lahat ng desisyon at mga nararamdaman na sumik sa aking puso.
Ang bawat oras na lumilipas ay tila may kasamang pagpapasya. At sa kabila ng lahat ng iniisip ko, hindi ko kayang mawalan siya mula sa buhay ko. Mahalaga sa akin ang mga sandali namin, ang mga pagkakataon na hindi namin kailangang magsalita. Pero ramdam namin ang mga nararamdaman ng isa't isa. Bawat sulyap, bawat kilos, at bawat galak na ipinapaabot namin ay nagsisilbing gabay sa kung ano kami sa bawat isa. Tinatanggap ko na sa kabila ng mga hamon, sa kabila ng mga tanong na hindi pa nasasagot, ang aming relasyon ay higit pa sa isang lihim na nagsisilbing alaala. Hindi ko alam kung ano ang hinaharap para sa aming dalawa, ngunit natutunan ko na may mga bagay na mas mahalaga kaysa sa mga sagot. Ang mahalaga ay ang mga sandali, ang mga tawa, ang mga galak, at ang mga tanging araw na magkasama kami. Sa mga simpleng bagay na ibinibigay namin sa isa't isa, doon ko nararamdaman ang pagmamahal na hindi kayang ipaliwanag ng salita. Ang huling pagtingin ko sa kanya bago kami maghiwalay ay puno ng hindi masasabing mga saloobin. Alam kong may mga bagay na hindi pa namin kayang tapusin, ngunit natutunan ko na hindi lahat ng dapat ipilit. Kung sakali mang magbago ang lahat ng ito at magkalayo kami, ang mga alaala ng mga araw na magkasama kami ay mananatili sa aking puso. Hindi ko kayang alisin ang mga iyon. At habang tumatagal ang bawat sandali, natutunan kong hindi ko kayang balewalain ang koneksyon namin. Sa bawat pagdapo ng mga kamay namin sa isa't isa, sa bawat titig na hindi kayang ipaliwanag, sa bawat tawa at galak na ipinagkaloob namin, nararamdaman ko na ito ay bahagi na ng isang mas malalim na kwento na hindi kayang tapusin ng kahit na anong pangyayari. Maghihintay ako sa susunod na kabanata kung darating man ito, at sa bawat hakbang na tatahakin namin, alam ko na hindi ko kayang kalimutan kung anong nangyari sa amin, kung anong nararamdaman. Sa bawat araw na lumilipas, natutunan kong ang mga bagay na minsan ay akala ko'y mawawala ay siyang nagpapatibay sa akin. Sa mga sandaling iyon, kahit na puno ng mga hindi masusuring tanong at damdamin, natutunan kong tanggapin ang lahat ng nangyari at yakapin ang bawat bahagi ng aking kwento. Ang mga alaala namin ay nanatili, hindi bilang isang pagsubok, kundi bilang isang paalala ng mga tunay na emosyon na naramdaman ko. Sa bawat pagdapo ng aming mga mata, nararamdaman ko pa rin ang init ng mga pagkakataong magkasama kami. Ang bawat pagnanasa, ang bawat pagkakaintindihan, at ang bawat pagkaseryoso sa mga sandali ng kaligayahan. Pero natutunan ko ring may mga pagkakataon na hindi mo kayang hawakan ang lahat. At may mga bagay na kailangang bitawan upang magpatuloy sa buhay. Ang mga hakbang namin ay hindi palaging magkakasunod. Ngunit alam ko na ang bawat hakbang ay may dahilan. Pinili ko na magpatuloy at magbukas ng bagong kabanata sa aking buhay. Kahit na may mga pagkakataon na ang puso ko ay may kalungkutan, may mga pagsubok na hindi maiwasan. Naramdaman ko na ang relasyon namin ay may paglimos, isang bagay na nangyari sa tamang panahon at sa tamang paraan. Hindi ko alam kung ano ang hinaharap para sa amin, ngunit natutunan kong maging bukas sa mga posibilidad. Pinili ko na magpatuloy, na may lakas at tapang, upang magsimula ng bagong kwento sa buhay ko. Sa kabila ng lahat ng nangyari, natutunan ko na hindi ko kayang bitawan ang mga aral na dala nito. Ang mga sandali ng pagmamahal, ang mga pagkakataon ng saya, at ang mga pagsubok na nagpatibay sa akin. Lahat ng iyon ay magiging bahagi na ng aking pagkatao. Ang mga alaala ay magiging parte ng aking buhay. Hindi bilang isang sagabal, kundi bilang isang mahalagang bahagi ng aking paglalakbay. At ngayon, habang naglalakad ako sa bagong landas na tinatahak ko, alam ko na may mga bagay na hindi kailanman mabubura, mga damdaming tunay, mga alaala ng pagmamahal, at ang mga hindi malilimutang sandali ng aming pagsasama. May mga kwento na hindi kailangan ng mga sagot,
kundi ng pagtanggap sa bawat hakbang ng buhay, sa bawat kwento na ibinubukas nito. Ang bawat hakbang ko ngayon ay isang pagninilay na nagpapakita ng lakas na natutunan ko mula sa lahat ng pagsubok na dumaan sa buhay ko. At sa kabila ng lahat ng mga tanong at mga hindi nasabi, natutunan kong tanggapin na hindi ko kayang kontrolin ang lahat, ngunit maaari ko pa ring yakapin ang mga alaalang nagsisilbing gabay sa aking landas. Sa pagtatapos ng kwentong ito, natutunan ko na ang mga alaala at mga karanasan ay mga bagay na nagbibigay kulay sa ating buhay. Walang sayang na pagdapo ng mga mata at walang sayang na pagkakataon. Lahat ng ito ay bahagi ng isang mas malaking mga kasirin. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana'y may natutunan kayo sa kwentong ito at naway magbigay ito ng lakas at inspirasyon sa inyong mga araw. Hanggang sa susunod na kwento, lagi ninyong tandaan, ang bawat hakbang ay may dahilan. Salamat at mag-ingat kayong lahat.